Nagger Squad, Barbie, Jenny, and Clariza. Stands with love and joy, El Joytero. Awesome super woo mom and the author of Breakthrough, How Not Let Heartbreak Break You, Ma'am Maricel Concepcion. Gintong Parangal Awardee is Philippines Man of Dedication and Philippines Social Media Awardee as Star Brand Awardee. From the Thoughts, Around the World, Mr. Ron Saron. Ilongga Queen Ambassador and Empowered Woman, Miss Abigail Laguta Balbuena. Blogger Ambassador and Gintong Parangal Awardee, Mr. Nagger Simmer. MR Film Productions, Nagger the Traveler. Ako nagpaparinig, no? Thank you. Ito po kayo sa Bagaman mas delikado at mapanganib sa Alam mga kong hindi ka na bago dito. Oo nga po. Kailan ka na ba dito? Si Ate Bel sugi mo eh. Oo, sugit na. Ang oras natin ay makalipas ang ikawalo ng gabi, 11 minuto makalipas ang ikawalo ng gabi. Nagbabalik po ang Wedge sa Minute. Ako po si Wedge Kujamat. Ako, kasama na ho natin ang ating bisita ngayon. Ha? Ang ating hong bisita ay hindi na ho bago dito sa Radyo Agila sapagkat our suki dito sa Radyo Agila itong ating bisita. Ha? Naku, walang iba kung hindi ang napakasigasig na vlogger at naku ha, kalain nyo, corporate head rin pala siya. At syempre, mamaya hindi tayo papayag na aalis siya dito. Hindi tayo binibigyan ng sample. Siya po ay isa ring singer. Palakpakan po natin, Sir Ron Sarol. Sir Ron, magandang gabi po sa inyo. Bati po kayo. Ayan, magandang gabi po, Sir Wedge. Ayan. So magandang gabi po, Sir Wedge. At magandang gabi po sa lahat po ng nanonood ngayong gabi sa Facebook man po ng Radyo Agila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Oh, naku, ang dami nating tagapanood ngayong gabi ha, Sir Ron ha. Salamat sa tulong mo sa pag-share ng ating Facebook Live ng Radyo Agila. Naku, sa lahat po ng nakikinig sa amin ngayon sa Radyo Agila, comment po kayo dito sa aming programa. Sir Ron, gusto ko munang malaman, kasi ikaw nag-guest ka na sa program ni Ate Bel Sorara. Nag-guest ka na rin sa Ito ang Tahanan. Napanood ko ha. At talagang napalaban ka sa kantahan doon kala Tita Cynthia Garcia ha. Gusto ko na malaman, ikaw ba Ilocano ka ba? Bisaya ka ba? Opo. Ako po ay proud Bisaya. Ayun. Saan? Oh, si Ate Boy yung pumapalakpak ha. Hello po. Taga saan ka sa Bisaya? Ayan po, ang papa ko po ay Bohol. Bohol. Ang mama ko naman po ay Cagayan de Oro. Pero saan ka mas close? Sa Bohol or sa Cagayan Province? Pareho naman po, pero pareho kasi, dito na kasi ako, Sir Wedge, lumaki sa Manila. Sa Manila ka na Opo. talaga. Okay. No, Baka magtampo yung kabilang kampo eh. pagka may pinili, ano? Pero alam mo, ito gusto ko malaman, Ron ha, kasi ikaw ay isang vlogger. Yes. Right? And also a corporate head.
Para lang sa kabatiran ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ano ho? Kasi pagka ikaw kasi ay isang corporate head, meaning to say, nangunguna ka sa mga tao. Yes. You lead by example at the same time. And also, sabi nga nila, when you lead as a good example kasi huwaran ka sa unahan nila. Kaso vlogger ka din. Ang concern kasi natin, Sir Ron, maraming mga vlogger ngayon sa Pilipinas. Minsan yung iba hindi ganun ka-responsible in terms of their content. Kaya gusto namin matanong sa iyo, bilang isang corporate head and vlogger, hindi ba mahirap na, of course, you have to take care of your identity as a good leader, as a example to your colleagues, and at the same time nagvo-vlog ka rin, hindi ba minsan parang nakaka-degrade yon as the one leading them, o mas nakaka-boost yon na, uy sir, napanood ko yung vlog mo, ang galing mo naman. Can you show us the difference of that? Okay. Siguro, Sir Wedge, no, it's very important that number one, you need to establish your brand. Good. Yes. Kasi syempre, as a corporate head, we take the lead. Sabi mo nga, sir, di ba, nagiging example tayo sa ating mga tao. Kasi bago po ako naging vlogger, ako po ay isang corporate head up until now. And siguro yun din yung isang reason kung bakit nagiging responsible kami sa mga content na nilalabas namin. And very particular din kami, sir, sa mga example ng mga upcoming content or mga ideas na ilalabas namin sa vlogs namin. And somehow nakakatulong siya kasi as a corporate head, parang nandoon kasi, sir, minsan yung pressure, hindi natin maiwasan sa trabaho, sir. No? So, ang pagbablog, ito po yung parang nagiging nagiging aside sa side hustle, no? Ito din yung parang ano bang tamang term dito? Ito yung way of relaxation natin kapag halimbawa burnout na tayo. Correct. Yes, you're trying to be different sometimes na parang ay kaya ko din palang mag-vlogger pa na at the same time hindi nakukompormiso yung as a corporate head na pinoportray mo kasi number one nga, ulitin ko, Sir Wedge, no, depende pa din yun on how you establish your brand at yun din kasi yung makikita ng tao. Correct. Yes po. Kaya nga, sir, sa akin din po sa pagbablog, ako po ay may tinatawag na hashtag random thoughts kasi gusto kong i-separate sana yung as a corporate head bilang Ron din na nagbablog. Correct. Kaya kadalasan, sir, kung makikita mo yung mga comment, puro sir pa din sila na kahit na pinipilit ko siyang ilayo. So, siguro nadadala talaga siya at nakikita ng mga tao. Naku, Sir Ron, ang ganda nung sinabi mo, ha? Kasi alam mo, dito sa Pilipinas, kapag ka kasi vlogger ka, parang they're already contented na, vlogger na ako, malaki na yung kita ko dyan kasi kumikita na yung channel ko, yung page ko. Ikaw kasi, hindi ka nagpakakampante lang as a vlogger. You're also a corporate head, ano? What are the mostly what are the contents of your vlog? And also, how do you use your platform to encourage yung ating mga kababayan to be a responsible netizen as well? Yan ang importante kasi talaga di ba? Oo. Siguro, sir, sagutin ko muna yung number one, no? Normally, ang content kasi namin, sir, is travel vlogs. Uy, ganda! Diba? Ganda naman nun! Yes, kasi number one, sir, dahil tayo ay nasa corporate world, karamihan sa mga nababurnout, lalo na kapag may mga holidays, 'di ba? Lahat tayo ay nagta-travel. 'Di ba? So ang goal namin, since bago pa naman yung pagba-vlog, kami naman po talaga ay nagta-travel na kapag may mga times na pwedeng magpahinga at huminga. Sabi nga nila, 'di ba? So naging way namin 'yun of number two din is to promote the tourism in the Philippines. Uy, alam mo, gusto kong bigyan ng diin yung sinabi mo na yun. Maganda yun kasi, Sir Ron, importante din makatulong tayo sa gobyerno. Yes, diba? tama po. Kasi kakatapos lang, sir, ng lockdown, lahat tayo ay umiiyak. And ang isa sa mga naapektuhan dito ay ang ating turismo. Kaya ang isa po sa naging idea talaga namin is paano natin matutulungan ng ating gobyerno at ang ating mamamayan, di ba? Sa pamamagitan ng pag-vlog. So, nag-come up kami na maging travel vlogs para mapuntahan natin yung mga lugar na hindi pa napupuntahan dito sa Pilipinas na nandito lahat ng yaman 'di ba? Sir, karamihan sa atin ang unang idea sa kapag
magta-travel sila ay ibang bansa. Mm. Pero nakakalimutan nila na mas maganda pa din pala yung Pilipinas. Uy, Di ba? alam mo Sir Ron, nakikinig sa atin, nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Ito si Ninang Teresa Acosta Javier. Taga Belgium ito. Pero laking Cagayan, kababayan mo ito. Alam mo bang ito, number 1 to na nag-iikot sa Pilipinas kasi mahilig silang maglakad-lakad. Gusto kong itanong sa'yo, kasi ito si Teresa Acosta Javier, lagi rin to nagbabakasyon sa Pilipinas. Pagka ba halimbawa ganyan nagta-travel kayo, pinapakilala ninyo yung ating mga magagandang tourist spots sa Pilipinas, siyempre magastos, di ba? Paano nyo, well of course, pag travel talagang normal naman yung gastos, di ba? Paano nyo, in your own little way, tumutulong doon sa mga MSMEs, yung mga maliliit na kababayan natin nagtitinda ng keychain, Oh, yes, yung mga yes. ganyan, kasi that's also part of tourism, tama? Yes, tama po. Tama, sir. So, sa amin, sir, pinapakita namin, sir, kung ano ba yung meron dun sa lugar na yun. Ayun. Yan. For example, yung keychain. At saka second, ano ba yung pagkain dun? Sarap naman! Diba, sir? Oh. Kasi minsan, madalas tayong sumusuporta sa malalaking restaurant, pero nakakalimutan din natin yung mga maliliit nga na SMEs na katulad nga ng sinabi ni Correct. sir na posibleng dun lang din natin makakain dun sa lugar na yun. For example nga, sir, no, yung nakapunta na kami sa Sagada. Wow! Yeah, and yung Sagada kasi, sir, ay napaka alam mo yun, yung lugar talaga nila napaka peaceful, and yung mga pagkain talaga nila naka-preserve talaga lang para sa kanila. At doon mo lang makakain talaga yung mga pagkain na meron sila. At yun yung pinapakita namin sa vlog na it's not also about the place, pero it's also the food na pwede ninyo experience and the people na makikilala ninyo aside din sa culture na pwede din nating matutunan sa kanila. Alam mo, gusto kong gusto kong bigyang diin sa sinasabi mo, Sir Ron, kasi yung pagiging generous and hospitable nating mga Pilipino. Diyan sa vlog mo ba, napapakita mo rin, kasi yan, binanggit mo na isa, food. Nabanggit mo rin is yung tourist spots. Now, let's talk about generosity and hospitability ng mga Pilipino. Ikaw saksing buhay ka. Gaano ka hospitable at gaano ka generous yung mga kababayan natin. Kasi alam mo, Sir Ron, ang madalas naririnig natin, yung mga taga-probinsya, namimigay pa yan ng prutas. Totoo. Pero dito sa Pilipinas, pagka yung mga, lalo yung mga may kaya, naku, pasintabi po ha, sila pa yung minsan madamot. Totoo Pero po mas yun. mapagbigay pa yung mga kababayan natin na talagang walang-wala. Totoo po yun. Marami din po kaming napuntahan na mga tourist spot na, for example, very limited lang yung tent na meron sila. Pero makikita mo sa kanila in their own little ways na biglang may ibibigay sa'yo na malalagkit na pagkain or yung mga puto ba yun, sir, na ibibigay nila sila. And Kay Kalasyaw. yeah, mga ganyan. And yung unan and yung kumot na ibibigay nila sa iyo na mararamdaman mo talaga yung pagiging Pilipino, yung hospitality talaga ng katangian ng isang Filipino. Doon mo makikita na kahit bago pa lang kayo magkakilala, nandoon yung love and care ng bawat Pilipino talaga, sir. Naku, ang ganda ng sinishare mo sa amin, Sir Rona. Kwentuhan mo lang kami, when you were still starting as a vlogger, syempre parang, hindi naman kilala yan. Wala raw masyadong followings yan, di ba? Paano ka nagsimula? And now, how many followers do you have na ba on your platform? And of course, as a responsible vlogger, papaano ka pa naghihikayat para more followers pa ang mag-follow? Kasi yung iba, for the content lang, yung mga bastos, nagmumura, yun ang ginagawa nilang content para dumami yung followings nila. Tama po. So, ang sa akin, sir, hello po sa aking 82,000 followers. Hoy, sa ang onti Facebook. naman, ha? Ayan. Apaka-onti naman, Sir Ron. 82,000. Ano ba naman yan? Opo. Actually, Sir Wedge, never kong na-imagine na magba-vlog talaga ako. Kasi talaga po noon ay isa po akong mahiyain na mamamayang Pilipino. Ganun ba? Yes, siguro Sir Wedge, nag-start lang siya dahil sa passion ko nga, Sir Wedge, sa pagkanta at sa pag-share ng aking napagdaanan po sa buhay. Feeling ko kasi doon po talaga siya nag-start. Parang it's always a redirection kasi po ako po kasi, Sir Wedge, ay namatayan ng mahal sa buhay. 3 sila sa loob ng 1 taon. Ay, ang sakit naman nun. Yeah, so feeling ko doon nagkaroon ng simpatya yung mga tao. Nag-start kasi siya as
motivational speaker kung paano ko siya napagdaanan hanggang sa kumalat na siya ng kumalat na napunta na siya sa pagkanta. Kasi ayoko kasi, Sir Wedge, na ma-identify na lang ako palagi dun kung ano yung nangyari sa buhay ko. Gusto ko Correct. siyang i-transform into different thing, katulad nga po ng pagkanta, pagba-vlog, na parang ang isang tao na minsan ay nadurog at sinipa-sipa. 'Di ba? Kayang bumangon na mas maganda, na positibo at marami pang mai-share sa mga kapwa Pilipino. You know what, Ron? It's really interesting to talk about your personal life. Kasi, minsan kailangan din natin mag-inspire ng mga kababayan natin. Yes po. Minsan ba naisipan mo rin gamitan or nagamit mo na ba sa platform mo minsan na i-share mo yung buhay mo, yung personal experiences mo? Because hindi natin alam, baka yung nanonood sa atin, ganun din yung pinagdadaanan, kagaya ng pinagdaanan mo. And alam mo yon, importante na merong nagpapalakas ang loob nila. Oo, yes po. Actually, Sir Wedge, na-share ko na siya nung una ka po kasi lumalabas kami as a group. And then nag-come up kami magkaroon ng sarili-sarili naming identity. And naglabas ako ng isang vlog entitled Random Thoughts. Okay. Kasi Random Ang Thoughts. ganda, no? Yung random na yung rando. Yeah, Random Thoughts and entitled The Story Behind the Lights. Okay. Yan, yun po yung naging title niya. Kasi ang mga tao, lalo na po yung mga bagong followers po namin, no, ang nakikita na lang po kasi nila ay itong kung ano yung kasalukuyan. Correct. Akala nila masaya lang kami, akala nila parang instant na parang nakuha na nila kaagad yung dami ng followers, engagement, ganyan. So, hindi nila alam kung ano ba yung story behind the lights. And Correct. doon sa vlog na yun, it's a 10-minute vlog na ipinakita ko sa kanila yung pinagdaanan ko, Sir Wedge. At feeling ko yun din po yung na-share ko sa mga kagrupo ko. Kasi sa grupo po namin, lahat po kami ay may iba't ibang pinagdadaanan. That's nice. Yan. Katulad nga po yung sabi ko, may namatay ng pamilya, may nahiwalay sa asawa, may mga broken-hearted. Naging lakas po namin yung bawat isa. At feeling namin yung bawat isa yung nagbibigay ningning kung nasaan man po kami ngayon. Kasi kapag kakulang po kami, feeling namin nababalik kami dun sa sakit na pinagdaanan namin, at kapag sama-sama kami, nakakapagbigay kami ng inspirasyon sa mga nanonood po sa amin. Alam mo, Sir Ron, kasi importante talaga yung support system na tinatawag. Support And system. of course, support system is important, that's one. Kailangan yung support system mo rin, they are also a good influence, di ba? Yes, Now, being a vlogger, you are influencing a lot of people, most especially yung mga naka-follow sa iyo. Can you just give us a tip or an advice, no? Lalo yung mga kabataan ngayon, they are very hooked in terms of social media. How to be more responsible in using the social media in the internet? Kasi yung iba, ginagamit nila yung platform nila na para mapaganda lang yung image nila, or yung iba naman ang ginagawa nila is yung mga kalaswaan, kahalayan, no? Ang problema, kaya ngayon ang Department of Education ini-incorporate nila yung GMRC. Yes. Yeah. Alam mo, ang marami rin kasi nagva-viral sa social media, sir, doon yung mga heroic acts. Yan, yung mga tumutulong sa mahihirap. Bigyan mo lang ng payo yung mga kabataan na nanonood sa atin na how to be responsible in using social media. Bakit natin to ginagawa? Kasi idol ka na nila Sir Ron, di ba? Kumbaga, ikaw, coming from you, maririnig nila, ay, tama yung sinabi ni Sir Ron. Ako siguro, sir, feeling ko nga, naobserbahan ko din naman po ito sa ibang mga content creator, no? Number one na pinaka-problema ng mga content creator ngayon is using humor inappropriately. Correct. Parang, as a content creator o as a vlogger, napaka-importante na meron kang sense of humor. Pero paano ba natin siya ginagamit, di ba? Sabi ko nga, dapat we have to be responsible sa audience natin. We also have to be responsible sa ating mga content. Ulitin ko po, Sir Wedge, sa grupo po namin, meron po kaming estudyante, meron din pong teacher, meron din pong corporate head, at meron din pong mga nasa 60 level po na edad. So, pinagsama-sama kami na iba-iba po yung edad at genre po or profession po sa buhay para makapagbigay po ng iba't ibang ideas at iba't ibang point of view po sa buhay. Kaya Correct. yun po yung number one na siniset namin as example, and
iba-iba man po kami ng edad na nanggagaling, sinisigurado namin na yung point of view ng bawat isa has to be respected. Correct. Diba? At ina-acknowledge po kung saan ka manghanay ng grupo na bibilang. And dapat maging responsible din tayo sa social media at sa mga followers po natin, 'di ba? Hindi porket trending at hindi porket uso ay gagawin na natin. Lagi natin titingnan yung ano ba yung magiging impact nito sa viewers natin? May matututunan ba kaya sila dito? At kapag ba pinanood to ng family member ko, magiging proud kaya sila sa akin? Uy, di ba? Ayan. Alam ko, ang ganda, ang dami mong shinare sa amin, Sir Ron. Ngayon, gusto ko lang muna bigyan mo kami ng payo naman. Kasi ikaw, ano ka na, established ka na, Sir Ron. Marami ka ng followers, marami ka ng mga taga-subaybay sa iyong platform. Ako kasi nagsisimula pa lang ako, Sir Ron. Ang followers ko 20 pa lang, Sir Ron. Paano mo mabibigyan ng lakas ng loob yung mga nangangarap na kagaya mo? Naku, sana maging kagaya ko ni Sir Ron. Marami na rin akong followers. Grabe Tapos, yun. syempre, sana kumita na din ako. Opo. Mga ganyan. Oo. Siguro number 1, wag tayong mag-focus dun sa earnings. Ayan. Dapat gusto talaga natin yung ginagawa natin. Kasi hindi siya instant talaga. 'Di ba? And maging focus lang tayo sa branding na gusto natin and don't sorry ha. Huwag tayong papasok sa isang bagay or sa isang content na feeling natin ay ginagawa lang natin dahil yun yung uso. Munti ka na kasi ako makabanggit ng pangalan, sir. Sorry. Patay tayo dyan. Oo nga. Dahil lang uso or dahil sikat siya din yung ilo-look up natin. Kailangan focus tayo kung ano ba yung i-establish nating brand. And Correct. wag tayo agad na nagmamadali. 'Di ba? Kasi focus ka lang kung ano yung magiging content mo and wag ka lang mapagod na mag-share, mag-live kung ano man yung content na gusto mong gawin. Correct. And dapat laging makabuluhan yung content na ipapakita mo. Yun lang po. It's always the right timing, di ba? Yes. And hindi lang dahil parang ito yung uso, ito yung gagawin natin. Kailangan may susundan kasi yung tao. 'Di ba? Na parang ito yung first content mo, ano yung next? 'Di ba? And then ano pa ulit yung next na susundan nila. So dapat lagi siyang makabuluhan. Ayan. Ang ganda ng shinare mo sa amin, Sir Ron, ha? At ang ganda ng comment, sabi ni Nikki Andrada, galing naman sumagot. Sabi ni Rachel Balberas, good evening, Sir Ron. Uy, sabi ni Dang Hazel Macaraeg, Sir Ron, balik ka na dito sa Bolinao, Pangasinan, naghihintay ng seafoods mo. Pwede ho bang, Ma'am Dang, pwede po bang ako na lang po muna ang pumunta dyan? Representative ni Sir Ron, parang gusto ko yung seafood na binabanggit mo, ha? May nakita ko dito, nakaka-inspire naman talaga, Sir Ron. Sabi ni Robert Santi. Sabi naman ni Shanti Mendiola, dapat lagi responsible in terms of using social media. Yan. Oy, napakagaganda ng comments natin. Salamat po sa inyong mga pabati at sa mga nanonood po ngayong gabi, ha? Nako, Sir Ron, bago ko tapusin, bilis naman ng oras. Bago natin tapusin ang ating interview, baka pwede mo naman kaming sampulan ng iyong kanta. Meron ka bang Sige. kahit maikling sample lang? O, sige. Sige po. Pasensya na po, minamalat-malat pa po ako ha. Ayan. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me. Getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you. Ayun po. Yay!
Oy, galing naman ni Sir Ron. Thank you. Oy, Sir Ron, sumagot agad si Dang Makaraeg. Sure po, magkasing-gwapo po kayo ni Sir Ron. Yay! Punta po ako dyan, ha? Oh, naku, salamat, Sir Ron. Salamat sa pagbahagi ng iyong kwento at sa pag-share sa amin ng iyong life experiences. Babalik ka pa rito, ha? Kung Yes, hindi man yes ikaw po. yung mga kasama mo naman, para naman makapag-share din sila ng experiences. And of course, para mas lalo nating mapalago yung programa natin, tulong-tulong lang tayo. Yes, diba? tama po, Sir Wedge. Sir Ron, maraming salamat. And of course, last na lang, baka may gusto kang batiin mo na, pasalamatan, go ahead. And baka may gusto kang invite. Sige po, ayan. So, unang-unang maraming salamat po sa aking MKF Dynamic Star Music Family. Actually, sila po ang naging daan kung bakit po lahat na ata ng programa dito sa Radyo Agila at Net25 ay nalibot na po natin. Dahil po sa kanila, kila Sir Dong, kay Coach Lawrence, kay Coach Carlo, Sir Mark, Coach Marvin, ayan, magandang gabi po sa inyo. At sa aking MR Film Productions family, kay Kuya Nagar, kay Abby, kay Ma'am Maricel, Nagar Squad, hindi ko na maisa-isa, I'm sorry. And sa aking Papa, and sa aking Mateo, shout out, ayan po. Yun. Thank you very much, Sir Ron Sarol, sa pagpasya sa amin ngayong gabi despite of the late schedule of our program. Pero ang aga ni Sir Ron, ha, nandito na siya agad. At salamat din sa iyong mga kasama sa pagpasya. At, naku, papunta ko ng Bulinaw, papatulong ko kay Sir Ron. Ha? Tara na, Sir. Sir Ron, ha, alas 8:34 ng gabi. Magpapakilala po muna ng Radyo Agila. Diyan lamang kayo. EBC